Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagbalik ang dating sigla ni Cassie sa trabaho at sa pakikitungo niya sa mga katrabaho at mga kasama sa bahay ngayong alam na niya kung ano ang kanyang gagawin. Ang hinihintay na lamang niya ay ang pagbabalik ni Rourke para masimulan na niya ang kanyang mga balak. And this time, hindi na makakatanggi o makakapagdahilan ito na para sa kanya rin ang ginagawa nito. Hindi na niya patatakasin ito sa mga responsibilidad nito sa kanilang dalawa. Dahil kahit ano pang tanggi ang gawin nito, hindi nito matatakasang may namamagitan sa kanila. Hindi na nila pwedeng itago iyon sa ilang pagkakataong magkasama sila. Hindi nila pwedeng itatwa ang kanilang mga damdamin. Mula noong makapag-usap sila ni Maine, hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganoong kapayapaan. Mula yata noong namatay ang kanyang daddy at nag-break sila ni Rourke, ay hindi na niya naramdaman ang totoong ibig sabihin ng salitang relaxation. Namumuhay siya sa kasinungalingan, pilit ipinapakita sa mundo na maayos ang lahat, kahit na sa katotohanan, hindi naman. Para hindi siya masyadong mag-isip sa gabi at magulo pa ang kanyang mga plano, sinimulan niyang maglalalabas uli kasama ang mga dating kaibigan niya, iniwasan muna niya si Maine. Natatakot siyang may magulo pa sa kanyang isip. Pinakamabuting si Rourke muna ang kanyang makausap the soonest na magbalik ito mula sa assignment na tinutukoy ng kapatid nito. Kailangang magkalinawan muna sila bago ang lahat. Samantala, maghihintay siya at aasa na sa pagbalik nito ay makakamit na rin nila sa wakas ang kaligayahan na noon pa nila dapat nakuha. Sa isa sa mga lakad na iyon sa isang club na dati na nilang pinupuntahan ng kanyang mga kaibigan, dinukot siya ng mga taong hindi niya nakikilala. Tila nakabara ang puso ni Rourke sa kanyang lalamunan nang buksan niya ang pinto ng opisina ng kanyang papa para pumasok sa loob. Pagkakita niya sa luha ang mukha ng ginang na nakaupo sa isang armchair ay napasugod siya rito. "Tita!" Rourke, kinailangan niyang hilahin siya mula sa upuan upang mayakap siya. Sa nangangatal na katawan nito ay naramdaman niya ang kaparis na takot na nararamdaman din niya ng mga sandaling iyon. At nag-aalala silang dalawa para sa iisang taong kapwa nila mahal, si Cassie. Noong gabing iyon, dinukot siya sa harap ng bar na madalas niyang puntahan bago siya naging chief executive officer ng kumpanya ng kanyang ama. May mga nakakita sa mga pangyayari at sinubukang sundan ang kotse. But they lost it, ang sabi ng mga sumunod, na wala ang sasakyan sa general direction ng Tarlac. Tinatawagan na nila ang pulis bago nila sinimulang sundan ang misteryosong sasakyan at sa pakikipagtulungan ng mga pulis sa Tarlac, na trace ang naturang sasakyan. Kaya lang ay natagpuan iyong abandonado sa likuran ng isang warehouse at wala na roon ang dalaga o ang mga kidnappers nito. Lahat ng developments ay sinabi sa kanya ng kanyang papa sa tawag nito sa kanyang cellphone. Ginising siya ng tunog ng telepono mula sa malalim na pagkakatulog kaninang umaga. Noong mabanggit ang pangalan ni Cassie, sa kabila na kulang sa 2 oras na pagkakatulog ay nawalang parang bula ang kanyang antok. "Rourke, tulungan mo ang anak ko." Nasa panganib ang anak ko, humahagulhol na iyak ng mommy ni Cassie sa kanya. Baka kung mapaano siya. Nagtagpo ang kanilang mamata ng kanyang daddy sa likod ng kanyang tita Olive. Nakatiim bagang ito. Napansin din niya si Carol, ang ampo ng kanyang tita, sa isang sulok at tahimik na umiiyak. "Huwag kang mag-alala, tita. Gagawin ko ho ang lahat para mabawi natin si Cassie," pangako niya rito. "Mommy, halika na," himok ni Carol dito. "Umuwi na tayo para makapapahinga ka. Baka bumagsak ka na niyan." Nangako na si Rourke. "Di ba, Rourke, ililigtas mo na si ate?" "Yes, tama si Carol, tita." Marahang inilayo niya ang matanda mula sa mahigpit na pagkakayakap nito sa kanya. "Kailangan niyong magpahinga." Tumangutango ang kanyang tita. "Alam na ng mga pulis ang lahat, pero hindi ako matatahimik kung hindi ka tutulong, Rourke. Maghihintay ako sa bahay. Kayo na ang bahala sa lahat, Ruel." Binalingan nito ang kanyang papa. "Dahil hindi ko alam kung ano nang gagawin ko. Kung buhay pa sana si Virgil, Diyos ko." Nayakap ni Carol ang ina-inahan nang magsimula na naman itong humagulhol. "Tama na po. Hindi makakatulong kay ate ang panghihina ng loob niyo. Kailangan niyong magpakatatag para sa kanya." Kitang-kita ang pagpupursigi ng kanyang tita na mapakalma ang sarili sa mga sumunod na sandali. Magkasabay na awa at paghanga ang naramdaman niya para dito. Yes, tama kayo. Hihintayin ko si Cassie sa bahay.
Aasahan ko ang pagtupad mo sa pangako mo, Rourke. Yes, tita. Nagtagpo ang kanilang mga mata at alam niyang nabasa nito sa kanyang mga mata ang hindi niya nagawang maisaboses. Natutuparin niya ang pangako niya rito kahit buhay pa niya ang kapalit. Pagkatapos ng isang marahang pagtango, pumihit ito patungo sa pinto na nangangatal ang mga labi. Papa. Sabi niya nang sila na lamang ang naroon. Ano na masasabi niyo? Maaari lang tayong magplano batay sa malinaw na ebidensya. Posibleng ito ay isang kidnap for ransom. Mayaman sina Cassie. O kaya ano? O kaya may isang taong may personal na interes sa pagkawala niya. 2 tao ang pumasok sa kanyang isip. Si Gabby at si Carol. Pero kilala na niya ang 2 taong ito. Wala sa personality ni Gabby ang manakit kahit ng langgam, habang si Carol. Si Carol ay bumuo ng sarili niyang buhay sa rancho ng kanilang pamilya. Masipag ito, matalino at nasa tamang lugar ang puso. Mahal nito ang pamilyang umampon dito at itinuturing nitong tunay na ina ang kanyang tita Olive at parang tunay na kapatid si Cassie. Hindi nito iisiping saktan ang 2. Pero mayroon pa siyang ibang hinala. Kailangan niyang makausap si Gabby. Dad, makikipag-ugnayan ako sa pamamagitan ng telepono. Pakisabi kay Min, hanapin nila ang records tungkol doon sa nanghaharas sa kanya na bilhin ang rights sa mga inventions ko. Sandaling natigilan ito. Sa tingin mo, kung nagkaroon na ng leak ng impormasyon na sa Elizalde ko ipinagbibili ang mga karapatan, maaaring posible ito. Hindi pa napipirmahan ang mga kontrata. My God, all right. Tatawagan ko na si Min. Nagmamadali siyang lumabas na ng opisina. At saka pumunta siya sa bahay ni Gabby. Sir, hindi kayo pwedeng pumasok dyan. Naku, sir, mapapagalitan ako ni Sir Gabby. Hindi pinansin ni Rourke ang takot na pagpigil sa kanya ng katulong. Dire-diretso siya sa hallway patungo sa mga kwarto ng bahay. Alam niya ng eksakto kung saan ang silid-tulugan ni Gabby. Nakarating na siya sa bahay na ito ng ilang beses noong magkasintahan pa ang lalaki at ang kanyang kapatid. Nakarating siya sa pinto ng kwartong kanyang hinahanap. Pinihit niya ang seradura at bumukas ang pinto. Madilim sa loob kaya diniretso niya ang mga bintana. Nakita niya ang kanyang pakay sa higaan, tulog na tulog. Hinawi niya ang makakapal na mga kortina bago siya lumapit sa kama at pinitserahan ang robang suot ni Gabby. Ginigising niya ang lalaki hanggang sa magising ito. Utang na. Sinong? Rourke, ano ginagawa mo dito? Ibinagsak niya ito sa higaan at naghintay siyang makabawi ito sa pagkabigla at ang mga mata nito sa pagkasilaw sa liwanag. Hindi niya pinansin ang sunod-sunod na murang lumabas sa bibig nito habang ginagawa nito iyon. Pagkatapos ay bumagsak ito sa mga unan at tumingin sa kanya. Ano ito? Bakit ka narito? May problema ba? Galit na tanong nito. Halatang nabigla siya mula sa pagkakatulog. Kagabi, dinukot si Cassie sa bar na paborito niyang puntahan. Sandaling natigagal ito. Namutla ito at lumatay ang disbelief at matinding pag-aalala sa mukha nito. Si Cassie. Yes. Gusto kong malaman kung nakapaglabas na kayo ng kahit anong pronouncement na sa Elizalde ko ipinagbibili ang rights sa mga inventions ko. Ilang sandaling halatang pinilit nitong bumawi sa shock bago sumagot ito. Let's see, ang alam ko, wala pa. Wala pang announcements. Pero walang dahilan para gawin iyon agad. It was not public bidding, di ba? Hindi responsibilidad ng kumpanya na maglabas ng ganyang klase ng balita unless it's newsworthy. Pero kung ganoon, hindi kami kundi newspapers ang interesado at sila ang gagawa ng documentary. May hinala ako na ang ibang interesado sa inventions ko ang dumukot kay Cassie. Humawak ito sa noo nito, saka anyong natatakot na nagtanong. Sila ba ay napakapanganib na mga tao? Hindi niya sinagot ito. Sa halip ay tumalikod na siya rito, kailangan ko na umalis. Sandali lang, Rourke, sasama ako. Nagkukumahog ito sa pagbangon at paghubad ng roba nito. Sa ilalim ng roba, suot nito ang damit na alam niyang suot nito kagabi. Hinagilap nito ang mga nakakalat na sapatos sa sahig. Napatitig siya rito. Ano bang ginagawa mo? Kung iiwan mo ako rito, sasama ako. Hahanapin mo si Cassie. Sasama ako, tutulungan kita. Hindi ako matatahimik ng nakatanga lamang rito. Kumunot ang kanyang noo. What? Tumigil ito sa harap niya ng makapagsapatos na ito. Tara na. Hindi pa rin siya tuminag. Rourke, tara na. Baka kung ano na nang ginagawa nila sa pinsan ko. Baka umiiyak na siya sa takot. Kawawa naman siya.
Huwag mo sabihin yan, hindi natin pwedeng isipin yon, sabi niya habang pinipilit niyang hagilapin ang lahat ng semblance ng training na mayroon siya para gawin ang lahat ng kailangan niyang gawin para mailigtas ang babaeng kanyang pinakamamahal. Pero sa harap mismo ni Gaby, unti-unting nagbagsakan ang lahat ng mga iyon. Hanggang sa helpless na siyang tumingin dito. Gab, kapag may nangyari sa pinsan mo, hindi ko alam kung paano ko mapapatawad ang sarili ko. May simpatya sa mukhang nagbuntong hininga ito. Sa kanito, hinawakan ang kanyang kamay at hinila na siya nito palabas ng kwarto. Kagabi, nasa isang cozy bar si Cassie at nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan nang maisipan niyang magtungo sa restroom. Pero pagkalabas niya mula roon ay may tumutok ng baril sa kanyang likod at bago siya makaisip ng paraan para makatawag ng pansin sa mga taong within shouting distance lang naman. Sa dulo ng makipot na hallway ay natakpan na ang kanyang bibig ng panyong may gamot pampatulog. Hindi niya alam kung gaano katagal na nakatulog siya. Nagising na lamang siya sa amagin at masikip na compartment na iyon ng isang umaandar na sasakyan. Hindi niya alam kung anong oras na dahil nakatali ang kanyang mga bisig sa kanyang likod at hindi niya makita ang kanyang relo. Gumawa siya ng ingay sa pamamagitan ng pagsipa sa bakal na hood ng compartment. Pero pagkatapos ng ilang sandali ay tumigil ang sasakyan at binuksan ang hood para muli ay paamuyin siya ng pampatulog. Ang kulit nito, narinig niyang sabi ng isang lalaki sa kasama nito habang nilalabanan niya ang malakas na hatak ng antok. Yayaman iyong nagpakidnap kung hindi tayo papalpak. Kaya hindi tayo pwedeng pumalpak. Nang magising siya ay nasa loob na siya ng camper shell ng isang pickup truck. At sobrang higpit ang kanyang pagkakatali. Hindi siya makakilos. Sa mga sandaling inaalog siya sa loob ng camper shell, pilit na kinokontrol niya ang takot. Hindi ito random na pagkidnap lang sa isang taong mayaman, kundi talagang siya ang ipinadukot ng isang taong kakilala niya. Iniiwasan niyang magtungo sa posibilidad na maaaring mapahamak siya at hindi na makabalik pa sa kanyang pamilya. Tumanggi siyang matakot ng ganoon kadali. Takot siyang matakot at panghinaan ng loob. Kaya ang mga iniiwasan ni ang gawin ng mga nagdaang araw ay ginawa ni kagabi. Nag-isip siya. Kung hindi kidnap for ransom ito, kung ganoon, sino ang may gustong dumukot sa kanya? Sino ang naisaktan siya? Kung ang kumpanya ang dahilan, iisa lang ang pwedeng mag-isip na ipakidnap siya para sa kanyang posisyon, si Gaby. Maliban na lang kung mas pipiliin niyang kainin ang sariling kamay kaysa akusahan siya ng ganitong bagay. Hindi lang niya pinsan ang lalaki, kaibigan pa niya at para na ring kapatid. Hindi siya sasaktan nito sa ganitong paraan. Pero wala na siyang ibang maisip. Wala siyang maisip na ibang tao na yayaman kung kikidnapin siya at hindi siya pupuntahan roon. Si Carol. Nalilito at naiiyak na inisip niya ang posibilidad. Pero sa buong panahong nakasama niyang lumaki ang babae, hindi niya nakitaan ito ng masamang pag-ugali kahit kailan. Hindi niya gustong isiping may interes ito sa pera dahil hindi rin naman materialistic ito. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Bakit nangyayari ito sa kanya ngayon? Nilunok niya ang hysterical na hagulhol na gustong umalpas sa kanyang bibig. Naisip niya ang kanyang mommy at nakadama siya ng pag-aalala sa kalagayan nito habang nag-aalala ito sa kanya. At inisip niya si Rourke. Kapag nalaman ni Rourke na nasa kapahamakan siya, sigurado siyang ililigtas siya nito. Wala siyang ibang kailangang gawin kundi ang magtiis at maghintay sa pagdating nito. At iyon lang, kung tutuusin, ang pangunahing dahilan kung bakit nagawa niyang maging mahinahon ng gabing iyon at makapag-isip ng mabuti. Ang katahimikan ay tumulong sa kanya na makapag-isip ng maayos sa oras ng pangangailangan. Ibinaba siya ng pickup at nagkunwari siyang natutulog pa rin noong ipinasok siya ng mga ito sa loob ng isang bahay at inihiga sa isang higaan. Sa pag-uusap ng dalawang lalaki habang kinakalagan siya ng tali, mas marami pa siyang nalaman. Hindi pa ba tayo tatawag? Hindi pa. Hihintayin muna natin ang go signal ni boss. Hindi pa yata makapagdesisyon yung nag-utos ng pagdukot dito kung isa sa uli pa o hindi na. Ang bayad, nag-aalin lang ang tanong ng isa. Sira, papayag ba si boss na walang bayad? Lumabas ng kwarto ang mga ito at inilock ang pinto. Naiwan siyang nanalamig ang mga kalamnan sa takot. Baka hindi na siya isa uli. May ibig sabihin iyon. May balak na ipapatay siya ng nagpadukot sa kanya. Muli ay naisip niya ang kanyang mommy. No, hindi posibleng may mangyaring masama sa kanya na hindi na siya maibalik dito. Halos hindi pa siya nakaka-recover mula sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi pwedeng pati ang anak nito ay makuha rito sa ganito pang paraan. Kung para lang sa kanya, sisikapin niyang protektahan ang sarili. Alam niyang sa kabila ng kayamanan ng kanilang pamilya, siya lang ang pinakamahalaga rito. Wala dapat mangyaring masama sa kanya. Ano ang gagawin niya para makatakas siya? Inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid ng maliit na kwarto,
at napansin niya ang mataas na bintanang may kurtina. Masyadong mataas iyon para makasilip siya, masyado ring maliit para magkasya siya roon, at mairehas pa. Kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Bumalik sa pinto ang kanyang mga mata. Hindi siya makakalabas sa bintana, kundi sa nakalock na pinto. Kailangang mautakan niya ang mga nagbabantay sa likod niyon para makatakas siya. Hiniling niyang sana ay dala niya ang kanyang cellphone, pero hindi niya makita ang bag na dinala niya kagabi. Tumayo siya mula sa kama at maingat na lumapit sa pinto at idinikit niya roon ang kanyang tainga. Sa labas kasi ay may naulinigan pa rin siyang mga nag-uusap. Alagaan niyong mabuti yan dahil hindi pa sinasabi ni boss kung ano ang balak niya para dyan. Maghintay kayo ng tawag. Pare naman, parang hindi kami sanay sa ganito. Alam na namin ang gagawin. Gago. Paalala ko lang, huwag kayong iinom. Nawawala kayo sa salida kapag napainom. Walang problema, hindi kami iinom. Nagkwentuhan pa ang mga ito tungkol sa iba pang mga bagay. Pero nang umalis iyong lalaking nagpaalala tungkol sa pag-inom ng alak, ay nagtawanan ang dalawang lalaking naiwan. Gagong yon. Manduhan ba tayo samantalang hindi na nga siya ang boss, hindi pa siya ang naghirap? Buksan mo na yan, pare. Uhaw na ako. Isa lang to, tamang-tama lang para maalis ang hangover kagabi. Bah, ayoko ring malasing. Yung babae. Tulog na tulog naman, kita mo. Sa kapag nagising yon, kahit magsisisigaw pa siya, walang makakarinig sa kanya rito. Nasa dulo tayo ng palayan at base sa tunog at kalansing ng mga bote, nagsimula ng uminom ang mga kidnappers. Mga ka-felisidad, sisimula ni Cassie ang kanyang plano upang makahanap ng paraan para makatakas mula sa kanyang mga kidnappers habang patuloy niyang nilalabanan ang takot. Samantala, gagamitin ni Rourke ang lahat ng kanyang koneksyon at kakayahan upang matunton ang kinaroroonan ni Cassie bago mahuli ang lahat. Abangan natin sa susunod na kabanata.